Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Mga taong itinuturing nating higit pa sa kapatid. Sila ang ating mga best friend forever o BFF. Paano kung ang mag-BFF ay nagkatampuhan? Mauuwi na ba sa Friends No More for life? Ay magsolian na daw sila ng kandila. Oh, masakit yun masakit. Kasi siya na lang daw lagi ang biktima ng paninira ng dating BFF niya. Perla, humarap ka na. Ayan si Perla, parang ang lungkot-lungkot naman ng kanyang mukha. Bakit naman, ano ang problema, Perla? Bakit ang lungkot? Kasi po, yung walang niya kaibigan ko na yung traitor na yan. Pati boyfriend ko, inagaw niya. Hindi lang gulay ang ninakaw, pati boyfriend ko. Traitor siya eh. Hindi na nagpakita yung boyfriend ko. Hindi ko na nakita dahil sa walang yung bakla yan. Siya lang ang kaibigan kong traitor na bakla. Marami akong barkadang bakla, pero siya lang. Lahat binigay ko. Naging mabuti akong kaibigan sa kanya, pero walang hiya siya. Lahat ginawa ko. Halos kulang na lang matulog siya sa amin araw-araw. Wi-Fi, pagkain, halos doon ko na siya gustong patirahin sa amin. Pero nung itong mga huling araw na, nitong dumating na October, walang hiya siya. Yung boyfriend ko, sinusuhulan niya ng pera. Akala niya wala ako doon. Nagka-collapse po kami. Collapse kami niyan. Kaya ako nakilala yan dahil nakikita ko po siya tuwing dadaan ako dyan. Sa kanilang lugar, nakikita ko siya nagre-reels din. Niyaya ko siya mag-collabs kami. Doon siya na-in love dahil sa collabs sa boyfriend ko. Ako pumayag. Pinayagan ko siya. Pinayagan ko siya mag-collab sila. Alam mo, kanina ko pa iniisip, ano ba yung collabs? Ano yan, para pag vlogger ka, parang vlog siya, collab. vlog mag-collab. Collab, collaboration. Apo, doon po yan, Collabs, nag-umpisa. okay. Doon sila nag-umpisa, na-in love siya doon sa boyfriend ko sa collabs. Tapos pag nandun siya sa amin, yung boyfriend ko, masikaso yung sweet yun, tinitimplan siya ng kape, nasikaso siya, naiingit siya sa amin ng boyfriend ko. Dahil ang swerte ko daw, may boyfriend daw akong masikaso, sweet. Okay. Yun, kaya po doon siya nag-umpisa. Tapos lagi sila magkainuman ng jowa ko, hindi po ako nagiinom. Silang dalawa, inom ng inom dalawa. Pag mga nalalasing na, yan ang hindi ko alam. Magkatabihan sila, nahuli ko magkatabi. Magdamag po ako doon, magdamag ako. Magdamag ako nakasilip sa butas, sinisilip ko silang dalawa kung anong ginagawa nila. Yun po talaga, totoo po yan. So hindi mo akalain na yung jowa mo ay papatol pala sa... Apo, dahil po sa pera din, pas kinampihan ko pa siya, kaibigan ko siya. Okay lang mawala ang jowa ko, wag lang siyang best friend ko kasi kaibigan ko po siya eh. Ayun. Ayaw ko po mawala siya sa akin, kaso sobra siya eh. Mas ginusto niya yung boyfriend ko kaysa sa akin. Mas inano niya, sinabihan ko na siya, peperahan ka lang yan. Sinabihan ko na siya, ma'am, peperahan ka lang yan. Hindi siya nakinig sa akin, sinisiraan ko daw yung boyfriend ko para sa kanya maghiwalay. Hindi po, ma'am. Gusto ko... Pero okay lang mawala sa'yo yung boyfriend Apo, mo. kasi lalaki lang po yan eh. Ayun. Wala po lalaki lang po yan, maraming lalaki. Pero ang kaibigan ni isa lang. Ayun. Ganon ko po siya kamahal. Si best friend inagaw si boyfriend? Gaano ba katotoo ang paratang laban kay Beck's friend? Yuri, humarap ka na. Hindi ako may gusto na mag-collab tayo. Ikaw yung may gusto. Traitor ka! O, teka muna, Ang upo ka bait muna, na ginawa ko Yuri. sa'yo. Upo ka muna, Yuri. Salbahe ka! Okay. Bait ginawa ko sa'yo, salbahe ka! Pagkatapos Kapal kitang... na mukha mo. Pinili kita, hindi yung boyfriend ko, salbahe ka! Tapos pinili kita dahil magkaibigan tayo! Sinabihan na kita, peperahan ka lang niya! Bakit? Pinapatulan ko ba yung boyfriend mo? Nawala ka na, di ba? ko ba kung Nawala kayong papatol niya sa nawala. akin? Tapos sinakaw mo pa yung halaw mo. Kinuha mo. Hindi ka nagpapaalam ka, pero nung mga palibas at welcome ka sa bahay namin, kuha ka ng kuha na hindi ka na nagpapaalam. Anong kuha ng kuha? Sipaw Anong ka. kinukuha ko? Malunggay? Grabe ka. Di ba nagpaalam ako sa'yo? Ano, Bel? Nagpaalam ka isang beses lang. Uy, kumain ka na malunggay na niluto ko. Dinalang kita isang mangkok. Namatay na, ayaw na, hindi na tumuba. Sabi mo, ang sarap-sarap. Okay. Sandali Yung lang. ano? Sandali. Nagkakainitan, mabuti na lang. Malaki ang silya. Si Perla, iniwan ng kanyang kinakasama. Ang tanong, dahil ba talaga sa kanya o dahil sa'yo? Tingin mo.
Dahil sa kanya po. Dahil ano? Masama ugali niya. Masama ugali talaga niya. Sinungaling ka, traidor. Teka muna, pasalitain muna natin si Perla. Okay. Kasi po, collabs kami niyan. Hindi sana ako makikipag-collabs kasi gusto ko ako lang. O, kasi ako kaya ko maging babae, kaya ko magiging lalaki. Dalawang lalaki katauhan ko kasi nagre-reels ako, nagti-TikTok ako. Sa isang screen, ginawa kong 3. So, siya nakikita niya yung mga ko kasi pinapalo niya ako. Galing ko daw. Gusto niya makipag-collab. Sabi ko, ayoko ng collab. 3 beses niya ako maganda yung mag-collab sa'yo kasi sisika tayo pareho. Kasi marami siyang mga followers, umabot na ng 20 plus. Samantala ako, 7K lang. Okay. Sa kanya, 20K plus. So na lang ako. Nag-collabs kami, ang dami namin ginagawa. Mga drama, o mga katatawanan, mga comedy drama, ganun. Tapos, nung dumating yung boyfriend niya, galing sa ang Lupalok yung galing, nawala yung pagkaano namin. Dumatay, Yung sabi pagkakulab. mo, mag-collabs kayo, ha? Kasi Kami mira- gusto mag-collabs. Ayaw nga ng boyfriend ko, pinipilit mo. Hoy, hindi. Ikaw namimilit. Ikaw ang nag-ano nun. Mag-collabs kayo. Kasi may katauhan na akong Nahihiya ka babae. nga, mag-collabs Tirang kayo, ako pag babae, tirang. Ikaw ang may gusto, eh. Tapos sabi, kasi hinihingi mo na sa akin boyfriend ko, sabi mo, sa'yo na lang? Collabs lang, sabi ko, galing mo, collabs lang. hinihingi mo na? Hindi naman hinihingi Hindi naman yung ako. boyfriend mo Lahat ng Facebook mo, boyfriend ko, pinost mo. Samantalang ako, boyfriend ko, wala kaming post. Ay! Lagi mo tinititigan, nakikita kita, ang pogi talaga ng boyfriend mo, ang pogi. Sabi mo, gano'n? Paano Sabi tayo mo, sisikat aswerte kung mo ano? naman. Sabi, pag ako nagkapera, Kasi- magpapa-opera ako para magkaroon din akong boyfriend ganyan. Pero teka muna, Yuri, may gusto ka ba sa jowa ni Perla? Wala po kasi bata pa eh. Bata pa. At saka parang gusgusin. Ganun. Sabay ganon. Matapos mo tikman. Hoy, Ay! kahit ganito lang ako. Matapos mo tikman. Marunong akong pumili ng lalaki. Magdamag Ikaw, kayo. kung sino-sino ko. Magdamag kayo. Kung may Narinig lalaki kita. baka gusto, lapat mo lang Sinabihan mo pa, bumalik. Dahil mo pa'y Akala bakla. Ako, oy, kung hindi mo gusto yon, hindi mo yayayain sa bahay nyo. Hindi ko yun niyaya. Niyaya mo. Hoy. Kala mo? Tapos sabi mo sa akin, ako nagchat-chat sa'yo? Hindi Sabi kita pa niya- tinatap, ginagamit mo Di ba sabi, Facebook. tulog na tulog ako, galing ako naglako ng suman. Tumigil ka. Kasi matagal akong naubusan ng suman. Sinisilip kita, magdamag ako din natulog. Nakatingin ako sa inyong dalawa. Hoy, paninira ka. Akala mo, hindi kita Iba ang nakakaalam, hindi ko lumabas alam. sa bunganga mo. Sinungaling So, ka. ang sinasabi mo, Yuri, walang nangyari sa inyo? Wala po. Kasi ganito kasi yun, ma'am. Tulog na tulog ako, ma'am, siguro mga alas 10 na. Siyempre, pagod na pagod ako kasi nagtitinda ako suman buong araw. Kasi matumal nung time na yon. Bigla silang tinulak yung pinto. Sabi pa niya, kasama niya yung Juan niya, sabi niya, ay, Bes, pwede ba dito ko patulugin yung boyfriend ko? Bakit, Bes? Kasi dumating yung mga anak ko, puro babae, tapos siya lang ang lalaki. Dito ko patulugin. Siyempre, pinapatulog ko na lang. Hindi, may dala pa silang alak. Magtagay-tagay daw. Siya hindi umiinom. Sabi ko, may ano pa naman ako, lako pa naman ako bukas. Bis, tapos magiinom kami ng boyfriend mo. Okay lang yan. Isang buti lang naman. Tapos, Sa bote, naganakarami. Tapos Tapos sabi nung- mo, inutusan mo, eto ay 100 na, bumili ka pa doon, tapos bumalik ka, ha? Tapos nung ano- mamaya, bibigyan ka, sabi mo, sinusuhulan mo? Kaya yung isa gustong-gusto ka kasi pera lang gusto sa'yo. Kapag may alak, may balak at may boyfriend na pwedeng maagaw. Kasalanan ng Siya, lahat. lalaki kasi yung jowa ko, kaya kinulab dati kami mag-collabs. Yung jowa ko, nagseselos diyan, kala lalaki to. Nasaan na ba itong baba- lalaking ito ngayon? Nawala na po ngayon. Yung nga pinagtataka ko, hinahanap ko rin sa kanya. Nawala na, naglaho na. Kayo, nag-aaway pa rin. Opo, kasi siya may kasalanan kung bakit nawala. gumagawa ka ng kwento. Okay. Hindi ko alam kung nasaan yung Doon jiwa kayo mo. nakikita sa likod. Sa likod, sa sapa. Yung jiwa mo, hindi ko yung papatulan. Ikaw lang ang pumapatol Kaya doon. pala, hindi daw. Mukhang gusgusin Nagsiping yung na jiwa nga mo. kayo, Hoy, nagsiping na kayo. for your information. Nagsiping na kayo. Nagsiping na nga kayo. Alam nyo, pag tumayo na ako, may ibig sabihin na yon. Ang ibig sabihin nun, mag-collab tayo. Okay? Collabs lang tayo. Ayan. 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 Oh, collabs. Oh. Biro mo, lalabas ito. Co-love with Ate Kuring, di ba mas maganda yun? Hindi naman kaya
ang salot dito talaga ay yung lalaking yun na naglaho na. Mga lalaki talaga. Oo, yung ibang mga lalaking ano, di ba? Sabi mo, pwede rin yun. Ate ko rin pwede yun na parang pinaglaruan silang dalawa. At ayun, biglang nawala siya, naglaho na, tapos yung natira na magkaibigan dati nawawasa. So, from collabs to Dr. Loves. Ay, ganda. Okay, Dr. Loves. Ang ganda. Oo, Dr. Loves, ano sa tingin mo? Yung collabs na yan talagang, kami man ni doktora, nagko-collabs kami rito eh. Meron kaming season ng pagko-collabs. Nakakalungkot lang talaga dahil kung titingnan natin, anong pangalan nito, Perla at saka Yuri, nasira yung pagkakaibigan niyo dahil doon sa isang lalaki na hindi malaman kung anong direksyon sa buhay. Sabi nga ni Yuri, wala naman siyang interest doon sa boyfriend mo, Perla. Pero ang tanong, bakit ka iniwan ng boyfriend mo? Mayroong dahilan, kaya ka iniwan. Sabi nga kanina, baka naman biktima kayong dalawa ng boyfriend mo. Yun ang mas masakit. Nagkakaintindihan na lang kayo kasi hindi malaman sino ba talaga nagkamali. So okay naman yon. Okay naman yon. O pwede naman siguro kayong magkamayan. Kamayan lang, hindi naman kailangang hindi naman kailangang kiss, hindi naman kailangang magkakamayan lang tayo. O di ba? Ay, sige na. Sige na. Masakit na pinaglaruan ang pagkakaibigan ng isang lalaki. Kaya isalba nyo na lang ang long-standing friendship. Pagkakaibigan nasira dahil sa selos. At ang ebidensya, mga screenshot ng umano'y panglalandi ni BFF sa kanyang BF. Mula sa ating mesa ng ebidensya. Ayan. Eto po, ayan. Ayan, hawakan mo, tingnan mo nga kung anong nakasulat dyan. Ito yung kay Ganda nasa akin. O anong sabi dyan? Sabi ni Ganda, sige, sunod ka na lang po. Tapos, Year of sabi the ni snake. Kuya mo, hindi na ba sa pang-aano para fair. Sabi ni kuya mo, thumbs up. Sumunod ka. Tapos sabi niya ni ate girl ni Ganda, anong gawa mo sunod-sunod? Kuya, saan ka? Patulong naman ako. Pwede ka ba makausap? Kuya, si Ate Gay yon, sumingit sa chat. Parang reading sa sa pelikula. Story ko. With emotions. Ayan, Kuya, sino bang kasama mo dyan? Papasama sana ako. Kuya ulit. Parang apat yung kuya eh. San ka? Hindi talaga sumasagot si kinakasama. Gusto ko nang makausap ka, kuya, san ka? Kuya, pwede mo ba ako samahan? Kuya! Wala na yun. Ayos. Tingnan nga natin kung matatapatan mo yun. O, yan naman ang chat na nakita ni Ayan. Bago ang lahat, si Sisi Monica. Ang haba ng pangalan. Meron siyang 41 seconds na video call. bago yung mga chat. Alam mo, ibang klase ka rin maging investigador. Noong September 28 po, Wow. at 8:15 Okay. p.m. Okay. Be, asan ka? Ay, Kailangan may boses. Okay. Tapos? chat ka naman. Inom tayo. Ah! Be, san ka? Kulayan kita buhok, tas inom tayo dyan sa inyo. Sabi nga nila, ang tunay na kaibigan ay maasahan sa lahat ng oras. Pero paano kung ang itinuring mong kaibigan ay siya pang magtataksil at mananakit sa iyong damdamin? Dito, sa palagay mo, ano ang problema? Wala naman po kung problema sa kanya po, sa jowa niya po. Ang inaano ko lang po sa kanya, kailangan niya po pang magparinig dun sa sa mga mga ano niya po sa akin tungkol daw po sa jowa niya. Okay, nagpaparinig siya. Kumbaga, pinagkakalat niya sa iba. Opo. Pero paano mo ipapaliwanag? Pakita mo nga ulit yung chat na yan. Ayan, Eto na screenshot kasi nga, pinapakita daw yung mga tinetext mo doon o chinachat mo doon sa kanyang kinakasama. Paano mo may paliwanag ito? Kaya po ako nagchat sa jowa niya nun para po magpatulong po na maging okay po ulit kami. Maging okay Opo. kayo Opo, ni Daily po. Okay. Kasi kada makikita po niya ako, lagi po niya ako pinaparinggan ng kung ano-ano. Kasi nga, nakita naman niya ito. Ito, Yan. sabi mo, kuya! Ayan, inulit na naman.
Bakit mo tinatanong kung pwede ka, nasan si Danny? Siyempre maghihinala yung isa. Sumagot ka! Ay, sorry. Ayan nga po yun yung ano po. Gusto ko na po siyang makipag-okay po sa kanya. Kaya po kinukulit ko po si Kuya Adrian na tanongin ko nasan po siya. Kasi gusto ko na po makausap po. Yun lang ba talaga ang basehan, Danny? Itong dalawang screen grab lang na ito. Yun lang yun. So, pero ang sinasabi niya, parang bago pa yan, parang meron ka ng galit sa kanya. Meron ka bang ibang nakita maliban dito sa chat? Yun nga, about din po sa utang niya sa akin. Tsaka huwag kang maging mabait-baitan dito, maging matapang ka nga. Matapang ka, di ba? Hindi lang lalaki ang ugat ng away ng magkaibigan na ito. Meron ding kasamang utang. Bayaran mo na yung utang mo saan, kapal ang mukha mo. Well, alam mo, yung utang talaga yon, binabayaran yon, 'di ba? Talagang binabayaran yon. Bakit ba wala ka bang trabaho? Wala po, natanggal po ko. Anong trabaho mo dati? Helper lang po sa karinderya. Okay. Anong tingin mo, Doc Camille? Paano kaya magkakapatawaran ang ganito? Dinideny niya, 'di ba? Dinideny niya na lumalandi siya doon sa kanyang kinakasama. So paano yung katibayan, mapatunayan, paano yon? Okay, unang-una kasi ang hirap para sabihin natin na i-qualify na hindi paglalandi. Kasi kung minsan yung body language na pinapakita, syempre, kung ikaw yung babae, makikita mong ganun ang ginagawa. One, lalo na kung ang tingin sobrang tagal. Di ba? Pag talagang malagkit yung tingin, magdududa ka na rin. Pangalawa, yung mga possibility na yung kagaya ng pagtatanong na gano'n na, saan ka na? Kumisan kung yan, gagawin mo ng hindi sa chat, pero sasabihin mo yung, uy, saan ka pupunta? Ganyan. Pero pag sinabi, Kuya, saan ka pupunta? Di ba pag yung gano'n na yung parang maiiba talaga. Ang tendency talaga, maaapektuhan ka. And it is so difficult para sabihin mo na bumalik yung trust. Dahil, ang trust, hindi yan hindi yan yung basta sabihin mo, isang iglap, babalik, marirebuild. Hindi, you have to earn it. Kasi alam mo, tingin ko rin, Doc Camille, sa dalawang magkaibigan, kapag hindi nagkaintindihan, kailangan i-assess mo para sa mag-asawa, mahal mo pa ba siya? Totoo yan, diba? totoo yan. Pinahahalagahan mo pa ba ang inyong pagkakaibigan? Yun ang tanong. Kasi kung wala ka nang pakialam, edi tumalikod ka na't lumayo. Huwag ka na magpakita. Hindi ba? Pero kung pinapahalagahan mo pa ang inyong pagkakaibigan, mag-uusap kayo. Una, magsosorry ka. Tingin ko lang. Di ba, Tuesday? Yes. Tama. What do you think? I'm sorry. Ako na nag-sorry para sa kanya. Baka nahirapan si Ganda. Kasi nga, kung ang hinala mismo nung lalaki ay parang, uy, tinan mo to, maalembong sa akin. Hindi ibig sabihin, wala ka mang intensyon. Yun ang kanilang interpretasyon. Yes. 'Di ba? Parang ganon. At kung ganon ang naging interpretasyon, dapat humingi ng paumanhin. Ikaw ba, Ganda, tingin mo, kailan ka magsusorry o magsusorry ka ba talaga? Magsusorry pa naman din po ako. Bakit? Ano bang na-realize mong kamalian? Di ba sabi mo wala ka namang ginagawa? Bakit ka magsusorry? Hindi po, baka nasaktan din po siya. Napakaraming emosyon po talaga mula para sa akin simple. Parang simpleng kaso ng selos at saka utang. Ayun. So, masabi ko lang sa inyong mga kabataan, kasi mga bata pa sila dito, may mas malalaking problema ang buhay. Mas grabing mga problema ang buhay. So, itong mga bagay na ganito, kaya naman naming tumulong. Kaya ako nang sasagot sa kalahati ng utang niya sa'yo. Biro mo yun? 17, di ba? 17. Gusto ko lang kasi yung 8-5, pagsikapan mo. Pwede naman naming bayaran buo, di ba? Pagsikapan mo, tutulungan ka naming makahanap ng trabaho. Yan. Para si baby ay mayroong mas magandang kinabukasan. Yon. Huwag mo isipin wala kang kakampi. Kakampi mo lahat yan. Di ba? Layuan mo na lang alam mo na, selosa. Layuan mo na lang yung isa. Simple. Hindi ba? Total naman, pamangkin nila yung anak mo. O Brenda, ikaw naman bibigyan kita ng kliyente. Humupa lang ang ating mga damdamin, di ba, Basha? Si ate, ayun, okay. O hindi na baling malaki siya, pwede siyang magpapayat, pero ang masamang ugali, wala nang problema.
Oo, wala nang kapatawaran, di ba? Hindi ko sinasabing masama ugali mo, ha? Maganda ka, pero mas gaganda ka kung maganda ang ugali. Ayun. Okay ba? Okay naman. So, sige, mag-sorry ka na kay Damien. Te, sorry sa mga naano ko sa'yo, te. Nagawa ko sa'yo. Naawa din po kasi ako sa anak din niya. Ayoko nang humadama yung anak din po niya. Oo. ayoko. Ay, yung anak niya ipagba-birthday party natin. Anak niya. Oo. Bibigyan natin ng regalo at saka pa-pizza. Okay na ba yon? Okay na ba yon? Oh, shake hands na kayo. Kiss mo na siya. Ano ba? Maraming humahanga sa kanilang friendship dahil sila'y sanggang dikit talaga at para na rin magkapatid. Pero ano ito? Nabuwag daw ang kanilang pagkakaibigan dahil sa lumalalang galit at matinding pananakit. Ang sanay BFF o Best Friends Forever naging FO or Friendship Over. Nela, bakit naman ganun? Dapat hindi mo na sinaktan yung anak ko. Hoy, Iya. Hindi mo ako masisisi bakit ko napatulan yung anak mo. Bully yung anak mo eh. Sana hindi mo na pinatulan yung anak ko. At sana tinawag mo na lang ako at sana ako na lang ang dumisiplina sa anak ko. Siyempre, kahit sinong nanay makita sinasaktan yung anak, magtatanggol yun. Nela, huwag kang makisali sa away ng mga bata at huwag kang manakit dahil hindi mo anak yun. Kailangan sabihan mo lang sila. At heto na ang best friends noon na worst enemies na ngayon, Iya at Mela, harapan na! Okay, ano ang punot dulo ng dating magkaibigan pero ngayon magkaaway? Ano po, dahil lang po sa bata. Pinatulan niya po. Sinong bata? Anak ko po. Binuga, kung ba may nagsabi po sa akin na inaway niya po, pinatulan niya po yung anak ko. Ilan taon na yung anak mo? 15 po. 15? Opo. Anong pinag-awayan nila? Binuli daw po yung anak niya dahil tinataas daw po yung palda. Ang nangyari, ang ginawa niya po, sinabunutan niya po yung anak ko. Tapos, Sadya nga namang, kapag anak ang sinaktan, walang kapakapatid at wala rin kaibig-kaibigan. Ang nangyari pa po. Anong nangyari? Pina-spell po niya doon sa eskwelahan po. Ano po niya. Nagreklamo siya? Oo, nagreklamo po Kasi siya. anong ginagawa naman ng anak mo? Yun nga, hanggang doon sa eskwelahan, binubuli yung anak niya. Dahil din yung sa anak ko, na-spell din yung anak niya. Pareho yung Oo. anak nyo na-expel? Opo. Sus Mariosep, umabot na pala sa ganon. Doon po sa eskwelahan po. Ilang beses na ba napatalsik yung anak mo sa school? Ako po, 3. Yung anak ko po, 3. Ako! 3 beses! So may problema talaga yung anak mo. Meron po talaga. Sobra-sobra ko po siyang pangaral. Sobra naman sa pagkain. Asikaso ko naman po siya. Nababarkada lang po talaga. Hindi, pero yung Tikurin. anak mo ba ay maayos naman ang grade sa eskwela? Hindi nga po eh. Hindi kasi... Hindi mo siya tunay na anak, ampon. Opo. Bakit mo naman sinaktan pati yung bata? Nabigla lang po ako dun sa nagawa ko sa bata na yon. Kasi po, unang-una po yun, sinabi niya po sa anak ko, tatay mo nagbabasura lang. Sabi niya. Kaya po parang nasaktan din po ako. Kaya yung ginawa ko po yun sa bata na sabunutan ko po, nabatukan ko. Kasi kung ano mga sinasabi niya sa anak ko eh. Hindi man po kasi talaga maganda yon. Bastos pa po. Kung ano-ano mga sinasabi niya sa anak ko. Nabunutan niya na, inaano niya pa yung palda. Hindi mo talaga po maganda yung ginagawa niya. So, kung ano mga ginagawa sa eskwela, binubuli niya. Yung time po na nag-away po sa inyo sila, nagkasabunutan po sila nung... Kasi po sila talaga nagsabunutan pa inaawat ko po sila nun eh. Yung time na yon, inaawat ko silang dalawa, nagsasabunutan na. Parang pa yung bata, bastos. Hindi naman talaga maganda yung ginagawa niya eh. Bastos po yung bata eh.
Inawat ko naman eh. Siyempre, bilang magulang, awatin ko na lang sila ang dalawang bata na nag-aaway. Kumbaga, nakalimutan mo na siya'y 15 pa lang. Opo. At ikaw may edad ka na, Opo. no? Kasi nagawa ko po yung Hindi, dahil kasi sa bato. iniinda rin niya yung hirap nila Opo. sa buhay. Eh marangal naman po yung trabaho namin. Sabihan ba naman yung tatay niya nagbabasura? Kahit anong Tama ba yun? trabaho, basta't pinaghirapan at hindi galing sa kaba ng bayan ang kinikita, hindi ito dapat ikahiya. Nung ugali nung bata. Kasi nga bigla niyang nalaman. Bigla yun eh. Kailan lang? Ano po, di bali... So 15 siya ngayon. Ilan Opo. taon mo siya nung 7 sinabi? years old. Nung 7. So natutukso-tukso. Oo, tukso po. Kasi Hindi siguro... ko ba, hindi na po naalis Hindi, kasi siguro pinagsasabi din niya pag bata. Di ba? Pag bata ka, hindi ka naman nagtatago ng sikreto eh. Walang filter. Oo, ayun. Kaya natutukso nalaman ng iba. Ayun nga po. Ayun na ang problema. Tama ba yun, Doc Camille? Yung pagkabigla mong nalaman na ikaw ay ampon, you're not ready to process, bigla kang inaano. Usually, pag ganun po kasi na sinasabi, tama yung edad, pero kailangan may proseso. Hindi sasabihin, baka mamaya nung sinabi mo yun, palibhasa, ikaw ay isang ganun, di ba? Parang yung mga ganung factor. Pangalawa, baka gusto niyang malaman kung sino yung nanay. Tapos pag nalaman niya, yung nanay pala niya, nakikita niya palagi. Bakit ganun? So talagang merong confusion na mangyayari sa utak ng isang bata. Ayun, kailangang ma-assess yung anak mo, Iya. Kung ano ba talaga nangyari at kung paano niya na-proseso na siya ay ampon. Pinaliwanag ko naman po yun. Pero meantime, Attorney Lorna, child abuse yun, ano? Yes. Child abuse yun, yung ginawa niya. Pero yung ginawa ng daughter niya, bullying rin yun. Oo, bullying din. Bullying yun. Tsaka mabigat ang penalty niyan sa mga eskwelahan, ha? Ang each school must have a child protection committee. Pag hindi nag-investigate at saka kung may complaint, dapat i-actionan within 48 hours. Pag walang action ng 48 hours, tsaka hearing and all that, diretso na kayo sa DepEd. Ganyang katindi ang anti-bullying sa eskwelahan. Kung po sa akin, pinagtutulungan daw po na itong dalawang mag-asawa na to yung kapatid ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, paano yung pamangkin mo, nag-away, tas ayun, sinugod ng ate mo. Tas naabutan ko po, pagpunta ko, yung asawa niya po, hawak-hawak yung kapatid ko, abang siya po, sinasabunutan niya ito. Maswerte kayong dalawa, hindi ko kayo naabutan, naawat ako, pag-uuntugin ko kayong dalawa. Oo, maniwala ka sa akin. Pag-uuntugin ko kayo. So, Bojo, Sumbong lang, naniwala ka kagad. anong... Sumbong lang, kitang-kita ko eh. Yan ang pangit. Kaya nga. Yan ang pangit. Sumbong lang, naniwala ka. Swerte ka. Tumutumo yung isikalan, no? Dapat, Bakit kayang-kaya bago ka niyo eh? dumating, alamin mo muna kung ano yung nangyari. Kitang-kita ko nga Ate mo na muna eh. Hawak-hawak ng Tumalikod asawa na mo ako to eh. O, ano laban nito eh? Hawak-hawak ng asawa mo. Lumaki. O, Tumalikod maswerte kayo, na ako. inaawat ako kung di pag-uusapin ko Sinabunutan kayo. pa ako. Dapat ikaw ang inaawat, hindi ako. Awat ba yun? Awat yun, inaawat. inahawakan yung kapatid ko. Awat yun, habang ikaw inaano mo, ano yung talag niya? Ay, sino Hawak-hawak siya. ba gagalit? bago sila mag-away, kamusta naman yung pagkakaibigan ni Ate Iya at ni Ate Mela? Okay naman po sila, nagulat na lang po nga ako, ba't magkaaway sila eh. Wala naman po akong pakialam sa away-away nila eh. Ayoko nga po sana makisama sa mga ganyan eh. Tanong, paano umabot sa hinahawakan siya sa likod ng asawa mo habang siya ay bira pa rin ng bira? Sinasabunutan niya po, opo. Eh di parang pinagtulungan. Kaya nga, pinagtulungan nga po nila. Nag-ano na po kami eh. Nag-abot na po kami dalawa eh. Dahil po kaya po nag-abot kami, sinabunutan niya po yung Hindi, alam ko na yon. Bakit sumali yung asawa mo? Paano niya awatin si Ate Iya? Lit-lit niya kumpara kay Ate Iya. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nga, parang bigla ko na Hawakan niya po ako sa likod ng ano. Sa likod ka ginanon. Bakit mo ginawa yun, Eddie? Dapat asawa mong pinigilan mo. Nagigising ko lang po, umawat lang po ako. Huwag ka gumano walang Umawat radio lang in, po, radio ma'am. out. Ano yun? Hindi po totoo naniniwala ko po yung kamay niya. Anong ginawa mo? Kita-kita ko, Hindi ko po sila maawapan kasi hindi ko po talaga kaya awatin, ma'am. Unang-una, bago pumasok ang mga estudyante, lalo na yung mga grade school, mini-meet ang mga parents. At pinapa-explain, dapat, number one, the school must have a manual. Manual on school discipline, especially on bullying. Kasi
Ang penalty ng suspension or expulsion will not cure bullying. Dapat intervention yan. Kailangan intervention kasama ang mga magulang. Ngayon, even in exclusive schools, nangyayari yan. Kasi ang mga generation ngayon, yung expulsion tsaka yung suspension, hindi naman penalty yun eh. Kanya pinag-aaralan ngayon, ano ba talaga ang effective penalty? Happy nga sila na expelled sila kasi wala na silang anong gagawin sa eskwela. Habang lumalaki ang mga bata, nasa ating mga magulang ang pagbuo ng moral foundation sa bahay. Ang balak pala ng pamilya ni Iya at Bojo, ito palang kanilang inampon ay anak din ng kapatid nila. Okay? At yung kapatid nilang yon, kung kani-kanino nga dinidistribute yung mga anak. Ang balak nila, ibalik doon. Sabi ko, mababalik na naman sa nanay na hindi responsable. Sa Pampanga, kung saan wala na namang kakilala yung bata, magre-rebelde na naman. Ewan ko kung tama ang payo ko, Doc Camille, mag-session muna yung bata para alamin natin paano siya mag-isip at kung ano ang gusto niyang mangyari para siya ay sasang-ayon sa kasunduan na mag-aayos na siya ng ugali. Pwede po. Diba? Pero kasama sana ang pamilya rin para maintindihan nila kung anong nararapat. Kasama talaga kayo para naiintindihan nyo rin. Kasi kasunduan yan eh. Sana naman magkaayos na. At kayong dalawa, hindi dapat kayo nag-aaway. Okay. Mela. So, magkakapatawaran na lang. Ano pang gagawin na? Hindi na natin mababalik yung dura. Hindi na natin mababalik yung sabunot. Di ba? So, unless ipag-wrestling ko kayo dito. So, wrestling ba o magkakamayan na lang kayo? Sige na. Ikaw may kasalanan, yung anak mo, o ikaw lumapit. Yun nga po katulad yun, hindi po kami nakapaghanap buhay dahil Kaya nga, ayan na. Sige na. Bati na tayo dahil sa sobrang natin. Kapag magulang, dapat maging halimbawa kung paano maging mabuting kaibigan. Dahil kung ano ang nakikita ng mga bata, nagiging tama sa kanilang mga mata. Ang sarap sa buhay na may BFF na matatakbuhan at masasandalan, di ba? Pero, paano kung biglang maiba ang ihip at si best friend na inaasahan mo ang siyang mambubuisit sa'yo? Sabi nga nila, lalong best friend, lalong kaaway. Gaya ng issue natin ngayong araw, ang nagrereklamo, pinahiya at sinaktan daw ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Ano ang problema? Ganito po yun. Bali, may event po doon sa ng tita ko. Bali sa akin pinamake-upan yung graduate. So, nag-inuman po kami, inutusan siya. Pagdating niya, bigla siya sumigaw doon na, yung utang mo doon bayaran mo, ang dami pong tao. Siyempre, hindi lang kami yung tao. May mga yung kagawad, yung mga Siyempre, napahiya po ako. So, ginawa ko, kinalman ko lang muna. Sabi ko, tara pumunta yung tindahan. Doon ko tatanungin kung ano yung ano. Pagpunta po namin ng tindahan, sabi ko, pinasisingil mo po ba ako doon? Sabi, hindi. Pinatanong ko lang kung may sahod ka doon. So, bigla siyang sumigaw na magbayad ka kasi ng utang mo kung ayaw mo lang sinisingil. Talaga naman, dapat ko ba yan? So, pag sigaw niyang ganon, sa sobrang gigil ko, yung binalot ko na minudo para sa tatay ko, na ipukol ko sa kanya. Sa halagang 400 pesos, ang masarap na menudo na sayang. Babayaran. Singil galit, nagtatago pa. Nagtatago pa? Di ba? Oo. Paano sabihin mo ng harapan sa may inutangan mo? Kasi di ba, ang tiwala ng tao, di ba mahirap bayaran, di ba? Ang utang na babayaran. Pero first time ka ba niyang nautangan? Hindi naman po. Masyado niyang binigyan ng parang minasama niyo yung sinabi sa kanya. Paano mapapahiya? Maraming tao. Kaibigan mo. Meron tayo official government na mana si Kagawad. Alam ko nagkamali ako doon. Okay. Pero sa kanya, parang minasamahan niya, tapos doon nagalit. Sa pagkakaibigan naman, idaan na lang siguro sa magandang communications. No? I-approach yung isa't isa kung kailangan na. At siguro kay Christian,
tanungin kung kailangan na bang magbayad, ganun, para alam niya din kung kailan siya magbabayad para kasi yung sa tingin ko yung wala silang usapan kung anong month siya magbabayad yung ganun. Okay. Professor Rainier, simple ang pinagmulan nito, no? Parang utang-utang, ni hindi nga utang sa kanya, nakialam lang siya eh. So, matindi ang naging lamat. Paano ba dapat magsimula kung gusto nilang buuin muli ang nasira? Unang-unang sa lahat, gusto ko munang tanungin si Christian at si Mata, no? Willing ba kayo na ayusin ito? If not now, in the future, willing ba kayo? Depende po. Depende, okay. Kasi of course, kailangan may willingness na maayos ninyong parehas yan. Kasi mahirap kung yung isang tao is hindi na siya willing na ayusin yan. Pero for now, na siguro mataas pa yung emosyon ninyo, so probably in the future, kung may willingness both parties, then dyan magsisimula yan. And then pangalawa is dapat magkaroon kayo ng vulnerability or maging bukas kayo sa isa't isa. So paano ba kayo magiging bukas sa isa't isa? Simulan ninyo sa pag-amin sa inyong pagkakamali. Ito yung tatandaan ninyo, no? Kailanman hindi naging mali ang pag-amin sa pagkakamali. Magbabati ba kayo? Okay lang. Mata. Sino unang magsosorry? Palagay ko ikaw eh. Kasi ikaw yung unang di ba? Yan kapag kamali yung yung delivery ko sa kanya, ate ko rin. Sa kanya, kung tatanggapin niya o hindi, salamat. Okay. At ikaw naman, magsorry ka rin nang hampas ka ng minudo. Alam mo na. Okay. So, pareho naman kayo nagkamali, pareho na lang kayong tumayo at Ang pagbabati walang madalian at walang pilitan. Pero sana isipin natin ang mga pagkakaibigan na tinatapon natin sa maliit na alitan na sasayang. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo